Karag-Karag, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Sayang yung minupusaw distraction look pa outfit ko for today's vlog sa unang pagpasok sa buwan ng April kung hindi ko na ituloy yung pakipichismisan ko sa inyo. Dahil nga sa mga latest kaganapan ngayon na pinag-uusapan ng mga active na mga chismosa sa social media na kung saan ako trending na pinag-uusapan ngayon ang pambato ng Saudi Arabia sa Miss Universe 2024 na kung saan hawak nga niya yung flag ng Pilipinas. At ang atake ng mga beauty pageant lovers sa social media, gagamitin na naman daw ang Pilipinas nito para mapag-ingay yung pangalan niya sa kanyang laban sa Miss Universe 2024. At ang haka-haka din ng ibang mga karag-karag, baka daw sa Pilipinas mag-training ang pambato ng Saudi Arabia. Para naman sa akin, baka nga, di ba, hindi natin alam at kaya yun yung ito yung kumakalat ng mga pictures sa social media, baka para maging parte ang Pilipinas nito sa kanyang preparation sa darating na Miss Universe 2024. Kaya siguro ganun yung photoshoot niya na ginawa. At sabi din ng ibang mga chismosa na isa lang daw to sa game plan ng Team Saudi Arabia para daw mag-boost yung pangalan niya sa social media at mapansin na mga beauty pageant lovers yung first na kandidata nila na lalaban sa Miss Universe. Dahil alam naman daw nila na ang Pilipinas ay isa sa may pinakamalaking fan base pagdating sa beauty pageant. Well, may punto din, di ba? Pero hindi natin alam yung talaga totoong kwento. So abang-abang lang tayo sa mga latest na mga revelasyon nito. Pero kung totoo man nga sa Pilipinas na siya magti-training, so maging proud pa rin tayo, di ba? Dahil yun, nakilala talaga ang Pilipinas pagdating sa beauty pageant. Masasabi na uhaw siya sa mga followers sa social media dahil naka 1 million followers na rin siya sa kanyang social media account sa Instagram. So, kung ano man yung rason nito, kung bakit niya hawak ang watawat ng Pilipinas, yan yung aabangan natin mga karag-karag. Pero maging proud pa rin tayo dahil yun, binandira niya ang ating watawat, diba? So, abang na lang tayo nito kung ano yung magiging reaksyon nyo. Totoo kaya nga ginamit lang niya ang Pilipinas para mapag-ingay yung pangalan niya sa darating na laban sa Miss Universe 2024 or isa rin kayo sa naniniwala na sa Pilipinas siya magti-training. Mag-ingay tayo sa comment section mga karag-karag at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Karag-karag, ang babae lagi na karag-karag. And bye-bye!